Si Sambal. Makapadali mo yung transport na yun. Ewan. Wala. Okay. Saan lugar ang bumuhong tulay? Sa Bella Province. Ano ang pakinabang ng Department of Public Works and Highways o DPWH? Ano ang pakinabang ng DPWH? Sila po yung mga nagagawa po ng mga tulay at nag-aayos po ng mga nasisirang gusali na gagawa sa yan. Di ba pa sagot? Meron pa ba? Nakakasiwa ang natin sa sport for the sportation. Wala na? Okay. Maraming salamat po at ako nga po pala si John Robin Guapo. Nagkukulat sa inyo. Maraming salamat. Kulang po. Okay, so since come sa title, bago tayo sa ating lesson, ang lesson natin ngayon ay your vote is your voice. Power to the people. So bago tayo magsimula dito, nais ko lang malaman kung meron kayong idea about democracy. Tatandaan niyo ba yung word niyo? Democracy means for the people by the people. Sino ba? Sino? Yung mga bro, yung mga mamamayan may kapangyarihan. Hindi po. Ang mapangyarihan po ay nasa boses ng mga business. Tamang sagot nyo. So, yun nga, democracy from the word itself, demos, and then pratic. Demo, which is people, pratic, that is for power. So, ang kapangyarihan na pag-vote or paghalal sa mga namumuno ay nagagaling sa mga mamamayang Pilipino. So, ang topic natin ay ang layunin. Pakibasa. Mga layunin. Nasusuri ang epekto ng pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawain na nasabi ko sa aming pampolitika. 2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kooperasyon ng mga mamamayan at pamahalaan sa paglakas sa mga sila ng palibutan. So, ating topic para alam nyo lang ako, hindi lang ako sa pampolitiko. So, kung may aklat kayo, pwede nyo siyang buksan, pahina 336 hanggang 353 para hindi nyo makita sa dulo. So, next is, nakasa na rin yung Naipahayag ang saloobin sa mahalagang isyong pampolitika na pinakaharap ng sariling pamayan ng bansa. So, yan yung mga nais natin mapag-aralan o layunin natin sa ating magiging topic ngayon. Okay? So, ang una is dalawang ari na pakikilamang isang demokratikong pamahalaan, isang tuwiran at hindi tuwiran. Pakibasa ka yung tuwiran. Ikaw. Alam mo. Kawilang pangilaw, ang tutusulan ng mga mamamayan ay pinakasaya sa pamamagitan ng pagpupulong ng bayan. Maraming magkasino, ang kanilang kagustuhan ay direkta nilang ipaparating sa mga inuulan. Tama. So, yan na nga sa salita pa lang na tumirang pakikilahok. Ibig sabihin na nagkakaroon sila ng pagpupulong or nagkakaroon ng meeting para lang maisabi lahat ng mga mamamayan nagkakaroon ng meeting para maisabi nila yung mga gusto nilang mangyari nila o yung mga problema na maaaring solusyonan. Ang pangalawa, ang dito wirang pakikilahok. Pakibasa sa akin. Sino may aklat dyan? Ikaw. Dito wirang pakikilahok, kagustuhan ng mamamayan ay
Hindi mo. Explain mo. Explain mo anong pinagkaiba na tuwiran at hindi tuwiran pakikilahok. Sige, okay lang yan. Tatawag ako ng isa kong naiintindihan talaga. Asan si Gonzales? Ginawa mo yung kaklase. Anong sa pagkakaintindi mo pinagkaiba ng tuwiran? Yung tuwirang makikita po, kunyari, parang galing ko talaga sa puso niya. Gusto niya po talagang tumulong sa mga mamamayan. Mga kapag tao niya po, yung hindi tuwirang niya parang gawin niya na po para kasi may kapalit, parang napilitan. Thank you. Another explanation from Rayoso. Asan si Rayoso? Lucky. Anong pinagkaiba ng tuwiran at hindi tuwiran pakikilahok? Diba? Naintindihan? Naintindihan? Ano na yung word? Pakikilahok. Ano ba ibig sabihin ng pakikilahok? Pagsama, diba? Nakikilahok ka sa ganun sa ganyan. Ano lang pinagkaiba ng tuwiran at hindi tuwiran? Dito rin po, hindi ka po nakikisama. Dito rin ka nakikisama. So, maliwanag sa inyo yung tuwiran at hindi tuwiran? May another answer pa ba? Okay. Next is yung paraan ng pakikilahok. Ang una ay ang malayang pamamahayag. Pakilasan naman ito si Kiko at si Kiko. Malayang pamamahayag, magtiyak ng mga tinig at tinaig ng mga mahirap at nangangailangan ay marinig ng pamahalaan at ang kanilang mga pananaw ay isinasaayon bilang mga desisyon ng patakaran. Pagtataguin ng mga solusyon at kasagutan ng mga suliraning mga Okay, salamat. So, going tayo dun sa ibig sabihin lang ng malayang pamamahayag. Yung nga tayo salitang malaya, ibig sabihin, malaya kang ipahayag yung mga sa alawin mo. Meron kang karapatan sabihin lahat ng mga hinaing mo para masolusyonan. Okay, tapos dito, ang kasunod dito ay ang Article 3, Section 4. So, nais ko ibabasahin ito ni Lopez at ipaliwanag. Asan si Lopez? Lopez. Hindi dapat matipatibay ang batas na nagpapakaya sa pananalita o pagpapakaya o ano pamamakayagan sa karapatan ng mga taong bayan na magpagagang magkatigil ng asosasyon sa pamahalaan o pamahalaan ng kanilang. Thank you. Okay, so, basa sa iyong pagbasa, anong naunawaan mo sa binasa mo? Ano ba ko sabi? Gusto ko nawain din para naiintindihan natin. Jinx. Jinx. Iwan mo ka rin. Kaya pa ba ang naisipin mo naman, di ba? Ano sa opinion mo yun sa pagkain? Pagkain. Mga taong bayan. Garcia, asan si Garcia? bawal po gumawa ng batas na lumalas hindi po
Oo, yung mga adhikain at estratehiya sa pambansang pag-unlad at pagbawas sa mga kahirapan. Bibigay ng technical na kadalupa sa at mga bagong solusyon sa pag-aalit ng mga servisyo. So, bibigay ng mga servisyo ng panipunan sa ilang ibang lugar na sa mga. Tama. Kaya sila yung mga pinakapalawan ng Section 4, Article 3 na batas natin. Unang pagbuo ng adhikain ng strategiya sa pambansa para mabawasan daw ang ating kahirapan. Yung tanong, natutupad ba? Bakit? Bakit sa tingin hindi natutupad? Sino nagsabi ng hindi? Sino? Kasi sabi niyo hindi. Diba? Eh yung adhikain ng bansa natin, gusto natin maiwasan yung poverty or kahirapan dito sa Pilipinas. Sa tingin ko po hindi dahil marami pong mga politiko na corrupt or at sa pagpili naman po ng mga politiko ay parang one-sided po tayo sa Pilipinas. Sometimes hindi po natin masyadong kilala na iboboto na po natin. Medyo mayaman, sikat, iboboto na kagad natin tulad ng artista. Pero at may personal interest po yung mga politiko, kaya po sila tumatakbo. At yung mga pangako po nila na sinasabi ay minsan hindi naman po talaga natutupad at walang transparency po. Salamat. So yun yung mga halimbawa na gawain nga or mga kung bakit hindi pa rin natutupad ang pag-unlad ng Pilipinas dahil nga pinaiiwasan ang korupsyon. Siyempre pag nasa government ka, madali lang ang yumaman. Alam mo ang pinakang numero na mahalaga na pag tinignan mo wala naman siya. Pero pag ginamit mo, malaki yung value niya. Ano sa tingin niyo number yun? Zero. Tama. Kasi yung piso kaya maging 1 milyon. Maging 1 billion. Kaya dali-dali lang ma-update ng mga paper na yan kapag may pinagawa na silang mga gawain. Next is yung pagbibigay ng technical na kadulubhasaan at makabagong solusyon upang may patitang servisyo. Ang tanong, naibibigay ba talaga yung servisyo sa mga mamamayan na nangangailangan? Tingin nyo? Ng government natin? Parang hindi ah. Pero yung dapat nilang gawin. Pangatlo ay ang pagbibigay ng serbisyong palipunan sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng sakuna. Halimbawa na dito, nagkaroon ng bagyo. Pag nagkaroon ng bagyo, binibigay ng gobyerno natin, di ba nagbibigay ng mga electricity family shelter, ano pa? Pagkain. Ano pa yun? Pera, damit, pa ba? Yung mga nawalan ng buhong, di ba? Binibigyan nila ng yero. Pero bago natin yung makuha, kailangan muna ng dokumento. Kailangan ng mga picture na proof na yung buhong ng bahay mo, dilipad, papunta doon sa may bakuran ng kapitbahay mo. Bago ka nila bigyan talaga ng serbisyo na kinakailangan mo. Pero yun dapat yung gagawin nila, di ba? Pangatlo isang, susunod na tayo sa tatlong tungkulin ng media. So alam nyo ba ang media? Anong media? Sa Perea. Ano si Perea? Tulog. Gising. Gising pala eh. Ayun po yung sabi ko na Post ng post. free use na pwede gagawin. Ano mo rin ang media yun? Social media. Eh kapag yung mga TV5, TV Patrol, anong klase ng media yun? National. Yung mga
ng mahayatang media. Mahayatang media, okay. May other term pa ba kayo? Yung mga, ang mga tawag sa ganun is yung broadcast media. So sila yung mga media na nagpo-broadcast or nagpapahayag ng mga nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng television. Pero ang tinatawag talaga doon kapag malaking media, tinatawag natin siya mass media, na ang mass media ay ginagamit din, pinapapalooban siya ng radyo, television, yung mga tablo, yung mga newspapers. Yun mga example ng mass media. Pero yung sa atin nga, tanong, lahat ba ng mga pinapaliwanag or pinapakita ng media sa TV ito? Hindi po! Bakit? Sige, paano ba nasabi? Kasi ito, alam ko, parang nangyari po. Nalita po sila. Parang natakong politik, parang famous na tao. Sino famous na tao yun? Okay, tama. Isa pa, sino pa may opinion? Ano po? Alis yung ano po, mga yung ibang media po nag-spread ng fake news. Fake news. Paano ba nasabi fake news? Kunyari po, celebrity po namatay. Okay, tama. At isa pa ba, sino pa magbibigay ng sample or opinion? Yung sa media. Bakit ba? Bakit ba? Lahat ba ng pinapakita? Sabi nila yun. Ulit? Minsan po may weakness din sa mga, ano po, parang puro pagpapababa sa mga politiko lang po, minsan yung pinapakita, hindi po yung pinapakita talaga. At isa pa po doon ay yung, ano po, sometimes injustice po. Kasi mabilis po yung mga tao na mariwala sa balita kapag galing po sa mga broadcasting networks ng mga, ano po, yung pero minsan po, paging mapatuloy po tayo sa pagtingin sa balita. Tama. Okay, tama. Lahat ng sinabi niyo, opinion niyo, ay tama naman. Kasi hindi lahat ng pinapakita ng media ay totoo. Kasi hindi naman natin alam na yung isang media na ito ay bias sa isang tao. Diba? Lalo na kapag hindi talaga nila korte yung tao na pinapakita doon, talagang ginagawa nila ng masamang kwento. Kasi pag nagpukwento ka naman, diba, dalawang side yun. Isang mabuti, isang masama. Possible doon na pinapakita sa media na masasama, possible doon na pinapakita magaganda. So bias din, their own bias for their own opinion. Pero yung karamihan din naman na pinapakita doon is siguro totoo, depende sa mga proof nila na pinapakita sa picture. One of example din sa media is kapag nagpapakita, bawa, isa ko lang nangyari, may bagyo. So di naman nila ipapakita na peke talaga, di ba? Kasi pag nagpo-broadcast sila, nakikita mo talaga na live lang. Wala, di ba? Di ba? Totoo talaga. Okay, so next is yung tatlong tungkulin ng media ay ang civic forum, mobilizing agent, at saka watchdog. So sa civic forum, pakibasa at paki-explain na rin sa basa sa yung pag-intindi Reyes. Asan si Reyes? Ay, okay, Reyes. Civic po, hindi pagkakataon kasi na tayo ng opinion. Anong firm nila? Dalo na sa iyo. Explain na lang sa akin yung pagkain. Sa civic forum. Pupunta ka lagi sa kanya. So pag sinabi, nakikinig pa ba? Sa dulo? Okay ba kayo? Okay, good. So pag sinabi civic forum, ito daw yung pagbibigay ng meeting or pagkakaroon. Ano lang siya, halimbawa siya is nagkaroon kayo ng meetings. So parang ganun lang yan, nagkakaroon kayo ng meeting na lahat kayo magpupulong, sasabihin yung issue. So kung paano nyo sosolusyonan, kung ano yung gusto nyong adhikain para yung mga issue na pinagtulungan ninyo, or pwede rin ang example is yung debate. Magde-debate kayo kung bakit ganito yung nangyari, bakit ka against, bakit ka pito ka, bakit yan sa inyo yan. So
Barangay Hall. Barangay, City Hall. Ay, Basta sa lahat na nagkakaroon ng pagpupulong. Pati dito, di ba kung nagpupulong kayo? Kung ano yung mga issue nyo sa classroom nyo. Pag-ibang po sila. Pwede siyang sakto. Pero dito kasi is about sa media. Okay? So next is yung mobilizing agent. Asan si Blanca? Mobilizing agents, pagpapalakas ng pakikilahok ng pansibiko o civic engagement o makakasiwa ng mga pampublikong pakikilahok sa mga issue ng pampublikong kahalaga. Ano ang pagkaintindi mo sa mobilizing agent? Pagpapalakas po ng mga nakikilahok po or pagpapalakas po ng nakikilahok sa civic engagement po at mas palakas ito po yung makakasiwa sa pampubliko. Okay, salamat. Thank you. At sa watchdog, asan si... Parang gusto ko marinig sila, Asperas. Asan si Asperas? Good. Pagpapantay sa mga gawain ng pangabuso at pagpapahusay ng pananagutan at transparency sa mga pampublikong pamamahala. Anong pagkaintindi mo sa watchdog? Binabantay po yung mga pasakot na gawain para maging transparent po yung mga Tama. Okay. So, naiintindihan niyo ba yung watchdog? Apo. Okay. So, basta yung watchdog, yung pagbantay sa mga masamang gawain para maiwasan. Kaya natin yung word na watch. Okay? Next is yung paglaganap ng malayang media at pagsulang ng mamamayan. Bago tayo dumako doon, may tanong pa kayo dito sa tatlong tungkulin ng media? Wala? Okay, clear tayo? Okay, good. So next is yung paglaganap ng malayang media at pagsulong ng mamamayan. Pakibasa naman ito, Cornelos. Paglaganap ng malayang media at pagsulong ng pamamahayan. Open debate sa mga patakarang pang-ekonomiya. Pagbabantay sa alaala. Paglalantad sa mga paglabag sa karapatang pantao. Paglalantad ng mga katiwalian. Pagmumulat ng kaisipan sa mga isyu sa kapaligiran. Salamat. So ito yung mga binabantayan nga ng media para malaman natin, di ba? So kung wala ang media, hindi natin malalaman kung ano nga ba yung mga pinag-usapan. Dahil ng pagbantay ng halalan, di ba? Sino ba nagbabantay ng nagbabalik na kung sino na nanalo, di ba? Ang media. Tama. Kasi gano'n siya na komisyon ng election. So yung mga masamang gawain, sino ba nagpapakita nun, di ba? Media. Ano ba? Sa media ba? Saan ba yung pinapakita lang? Maliban sa broadcast media, ano pa? Social media, sino-sino yung mga possible doon? Possible yung mga iba, di ba? Mga vlogger. Possible, mamamayan. Di ba? Pag may problema lang ito, pag nagsuntukan si di ba? Binibidyoan, tapos pinapakita. Nalalaman ng madlas mga pamitan ng media. Di ba? Next is yung kapag may mga dumi. Karamihan naman dito na nagpapakita, di ba? Either media or tayo mga mamamayan. Di ba? Pinapakita lang kung gaano kadumi yung ganitong lugar, kung paano susolusyonan. Iba, tinatawag pa nila sa nakatataas, halimbawa sa mga government barangay, di ba? Kung ma-actionan pa siya or hindi. Next is yung paghahatid ng mga servisyo at pagtitimbang ng kondisyon ng mga mamamayan. So karamihan doon, mga nagbibigay nga talaga na tulong is ang mga media. Kung napapanood natin sa Facebook natin sa media, di ba nagbibigay nga sila ng mga tulong, yung mga tulong na donasyon na yun, na galing sa mga tao, yun din yung mga tinutulong nila sa mga nangangailangan. Okay? Tapos yung mga kondisyon ka naman ng mamamayan, kung ano ba yung kondisyon nito, kung mahirap ka, kung kaya pa ba, paano susolusyonan, diba? Para lang maayos, pinapanatili ng media na dapat ang bawat isa ay pantay-pantay, may maayos na kalagayan. Kung mayroon mga may sakit ko, diba, tinutulungan nila, pinapakita sa mundo, or sa Pilipinas, kahit saan man yan, na kung saan mapapanood, na may maaaring magbigay ng donasyon na makapatulong. So, yun yung sila yun. So, maliwanag pa tayo dito sa malayang
Sa perspective ko, yung sabihin ko ng fresh freedom is the freedom to speak or to convey yung mga balita na kahit ano, kahit masama to para sa ganitong tao o para sa politiko na to, dapat may kailangan tayo para sabihin ito sa mga mamamayan kahit sasabihin natin corruption sa government, kahit gano'n doon. Okay, salamat. Meron pa bang isang opinion about sa press freedom? Wala na? Okay. Asan si Go? Ikaw, gusto ko na marinig. Ano pagkaintindi mo sa press freedom? Wala ka idea? Alam mo yung press? O, freedom na lang. Alam mo na freedom, di ba? Ano yung sabi ng freedom? Kalayaan. So, okay. Sige. Asan si Dr. Oli? Ikaw. Ano sa tingin mo ang pagkakain mo sa press freedom? Salamat, thank you. So yun nga ang press freedom, ibig sabihin ng freedom, kalayaan na palahat or lahat ng mga opinion mo nais mong sabihin, na ipapahayag mo lahat. Pero ano nangyayari dahil ang Pilipinas nga ay masyadong maluwag sa pamamagitan sa press freedom? Ano sa tingin nyo nagiging epekto? Sa mga journalists po, sila po yung may pinakabigat po na responsibilidad dahil isa pagkakamali lang nila sa pagsasabi nila ng mga balita ay pwede po silang patayin tulad po ni Ursilami, yan po yung mga pagbaret sa kanya sa bahay niya mismo, kaya po napakalaking responsibilidad naman isang journalist at mamamayan. Salamat. So yun nga ang nangyayari, di ba? Dahil sobrang gusto natin talagang paalam sa mga tao yung nangyayari sa paligid. Ang nangyayari doon dahil masyadong madaldal, dahil napapanood or naririnig ng maraming mga tao, pinapatay na lang nila. Good example yung sinabi ni Sir si Percy Mabuti. na habang nag-broadcast siya na sa kanyang trabaho, ginagawa niya sa trabaho niya, pinatay siya. Para tumahimik, para at least maiwasan yung mga hindi maipahayag yung mga pangyayari, diba? Na nangyayari sa kapaligiran. So, ganun kahalaga ang tinatawag na press freedom. Okay? Tapos, kung titigan nyo dito, yung press freedom dito, 56% dito, 56% dito, air sa society. Pero dito sa mga, yung 40% dito, ay kailangan ng kapayapaan, kailangan ng control, kailangan talaga na nakakontrol natin yung kailangan nilang makontrol. And then yung natitira na siguro wala hindi nagsalita or wala silang opinion about sa press freedom. Okay? So, tuloy pa tayo sa press freedom. May questions pa ba kayo doon? Next is ang pagboto. Pakibasa and paki-explain natin ang pagboto at si Javier. Para po sa ay maaari mo para ng lahat ng mga tao sa Pilipinas na hindi nila sa ipapanggulo ng bandarang panatid, panirahan sa Pilipinas sa loob ng isang
years old, pero ilang taon kang nanirahan dapat? Ay, antay. Sorry, So dapat 18 years old ka para may karapatan ka ng bumoto. Nanirahan ka dito sa loob sa Pilipinas ng isang taon. At sa lugar na pagbobotohan mo, dapat may 6 months ka na doon na nakatira. So sa barangay nyo, example ng Isiera, dati siyang taga San Juan. So para lang makaboto, ay tama siya, San Juan. Tapos lumipat siya ng Manila ng within 6 months, matanda na siya ng Manila. So, ganun yun. Kung halimbawa, Cagayan ka, tapos lumipat ka dito sa Manila, dapat dito sa Manila, may 6 months kang naninirahan at 18 years old na taon ka para pwede ka nang bumoto. At syempre, dapat register mo ka. Para maging register mo. Yun yun. So, next is yung Article 5, Section number 2. Pakibasa at paki-explain na rin sa main code. Gising ah. Ako ba teacher nyo? Tama yung pinaliwanag sa atin. Kaya dapat pag bumoboto tayo, yung ating team papel na talagang pag pinapasok sa ballot box, yung machine. Dapat yung pag bumoboto tayo, hindi natin pinapakita sa iba. Hindi natin sinasabi na, ang presidente ko si ano para alam mo. Dapat ikaw lang ang nakakaalam. Para kaya kasi tinatawag na sagrado. Okay? So, maliwanag ko tayo dito sa Article 5, Section 2. Opo. Okay. Okay. Check naman tayo sa Article 6, Section 22. Pakibasa at pang-explain dito sa amin ko. Asan si Almen? Dapat magtandaan sa loob ng isang sistema na pagpapalun ng mga katalikuwasan doon upang ang mga mamamayan ay tuwira makapagpanukala at makagawa ng mga batas o makapagpatibay o makatanggi sa anumang batas o makakagawa na pinagtibay ng Kongreso o ng lokal na kalupunan pangkulungan. Pagka ang section doon na linagdaan ng 10% man lamang ng kabuang bilang mga rehistradong bakante na ang bawat puro pagkakiliman ay pinakailangan katawanin ng 3% man lamang ng mga rehistradong bakante. Ano pa yun? Convenient po natin sa atin. Sa oras ng tao. So, yun na. So, dapat nga daw ang explanation na dapat nga yung system natin or government natin is nagpapanuwala sila ng referendum na matiwasay yung pag bumoboto ka, walang gulo, di ba? Maayos, hindi nagkakaroon ng bias sa bawat isa. Okay? So, ito lang yung explanation dito. Tapos dapat siya ay napagpatibay ng
Opo. Okay. So, ang susunod naman dito ay ang profile ng mga botanteng Pilipino. Ano, alamin natin. Ano ba ang mga profile dito? Asan si Fernandez. Eugenio? Profile ng mga botante. Ang mga botante, Uy, ano yan? Nagmamurmur pa kayo eh. ay karamihan ng mga ang mga botante ay mga kabataan. Ayun, tawa ka ng tawa eh. So, yan yung mga profile ng mga botante. Yung mga katangian nila. So, ito yung chart ng katangian ng mga botante. Tapos, pag tinignan natin siya, Aguirre, asa ka? Ito po, yung bono. Nemo. Basahin po. 38% nakapag-aral sa high school. 28% nakatundang ng kolehiyo. 20% nakapagtapos ng grade school. 5% nakapagtapos ng vocational or regular course. 5% may graduate degree. O nag-aabol ng postgraduate education. 1% hindi nabanggit ang kanilang So, ilang porsyento tayo may pinakamalaking profile ng botante? para sa high school. Ang pinakamaliit? Hindi natamang na ito kasi. Yung dalawang yung sumunod sa maliit, ano yun? 5. May graduate degree or nag-aaral ng postgraduate education. Pati pa yung nakapagtapos. Okay, sama. Next is yung Katoliko. Ano daw po yung, ito yung pinakamarami Catholic. Kasi, religion na tayo. Religion eh. Pag sinabi yung religion talaga, marami talaga yung mga Christians na Catholic. Next is yung Islam. 8% lang yung kanila. Protestante, 8%. Tagalog, 69. Cebuano, 46. At iba pang Wika. Walano, Gano, Ilonggo, Waray, or Ingles ay 14% lang. Ito yung mga profile ng mga botante. So, ang pinakamarami sa lahat na nabanggit ay Katoliko. So, ito naman, yung mga patayan sa pagboto ng kandidato. Una, pakibasa, asan si Ivang Davilia? Mga bataan sa pagboto ng kandidato, 1995. Una, magiging artista, magiging sikat, popular. Pag-endorso ng mga artista, maraming poster, mahusay magtalumpati, nagbabahay-bahay sa panahon ng kampanya. So, yan daw ang ginagawa. So, kapag ikaw ay popular, at ikaw ay tatakbo bilang president or vice president, kapag meron kang mga katangian nito na dati kang artista, sikat, tapos ine-endorse ka ng mga artista, marami kang posters, magaling ka pang magsalita, isa yan sa mga katangian na pinaboto ng mga tao. Pero sa tingin nyo, kapag artista ba, tama ba na pinaboto natin yung kapag siya, no? Kapag sikat? Hindi po. Wala natin na yung mga popularity kasi nakakatawa natin mga skills po niya. Kasi baka mamaya sikat na sikat siya pero utang lang masyadong Okay, another opinion, bakit ba hindi dapat ganito dapat ang profile ng pinupunta natin? Or bakit natin kailangan isipin kung ano dapat yung ibabaw natin? Ito na lang. Bakit hindi dapat or bakit hindi dapat magiging ganitong patayan? Sabi kasi dito, ito yung mga patayan natin pag bumaboto eh. Sa iyong palagay, bakit dapat hindi ganito yung nagiging patayan natin na profile ng mga tumatakbo? Para nag-focus sa Bakit? ako po. Hindi po sila siya. Salamat. So yun nga. So hindi lahat ng mga tumatakbo or kasi karamihan, example doon, sila ba mga artista ang tumatakbo na Si Bongbong. Ay, si...
Rico Soto. Tito Rafi. Si Tulfo. Di ba sila makasikat kasi Si sila? Soto. Ha? Makasikat kasi sila. Si Fernandez. Sino ba? Fernandez po. Oh, yun, di ba nabanggit niya yung mga example ng mga sikat na influensya na binoboto ng mga tao. Dapat pag bumaboto tayo, titignan nila yung profile nila, Si Sir nila, Totoo mo ako. kung saan sila nakapagtapos, kung ano yung kakayahan nila, kung ano yung kaya ba nila. Okay? So, ikalawa, pag-endorso. Pag-endorso ng pamilya or kamag-anak, pag-endorso ng simbahan, pag-endorso na sa mayan or organisasyon, pag-endorso ng leader. So, kung halimbawa, ang mga nag-endorso sa'yo, yung mga sila or kilalang tao, di ba? Mga kakilala mo, kamag-anak mo, sa simbahan, in-endorso ka, so marami makakarinig doon. Marami kang mahihigayat. Possible naman lalo talaga yung ibaboto nyo. In-endorso nyo yung tao. So, dito, base sa ating napag-aralan ngayon, bakit mahalaga na dapat... Tanong pa kayo? Wala ako. Bakit mahalaga na dapat pag bumoboto tayo, pinag-iisipan natin ng mabuti yung ibaboto natin tao? Dahil po, sa mga ano po natin, sa mga binoboto po natin ay doon po nakasalalay yung estado ng Pilipinas, ekonomiya. At kailangan po natin ito pag-isipan dahil nasa kanilang mga kamay ang pamamahala sa Pilipinas at sa mga batas sa magagawa pa po nila. At ano po yung tanong? Ano po? Bakit mahalaga na pinag-iisipan natin ng mabuti? At kailangan po natin pag-isipan dahil kailangan natin pag-isipan dahil sa susunod na generasyon, yung mag-earn nun, yung susunod na generasyon. Kaya kailangan po natin pag-isipan ng mabuti para sa future po ng mga anak at mga kapwa po. So next time magpaboto kayo, pag 18 years old na kayo ha, pag-iisipan ng mabuti, vote wisely. Okay? So, tayo na tayo. Dadasal. Are you ready to break classmates? Yes, we are. Are you ready to break classmates? Yes, we are. Bless us, O Lord, and meet thy needs. We are all received from thy love, through Christ our Lord. Amen. Mary, our Lady of God,